Malayo sa inaasahang masayang pagdiriwang ang ika-80 kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa halip na mga engrandeng salu-salo at masasayang pagtitipon, ginugol ni Duterte ang kanyang kaarawan sa loob ng detention center ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Malinaw na ipinapakita nito ang bigat ng sitwasyon na kinakaharap ng dating Pangulo. Isang mabigat na paalala ang kanyang ika-80 kaarawan sa kanyang pagbagsak mula sa kapangyarihan at sa mga mabibigat na akusasyon na kanyang kinakaharap. Nagugat ang mga problema ni Duterte sa kanyang kontrobersyal na kampanya laban sa droga noong siya ay Pangulo pa. Ang investigasyon ng ICC sa kampanyang ito at ang maraming alegasyon ng extrajudicial killings ang nagdala sa kanya sa kasalukuyang sitwasyon. Habang tinitingala siya ng kanyang mga taga-suporta bilang isang malakas na leader na nagdala ng kaayusan sa Pilipinas, nakikita naman siya ng kanyang mga kritiko bilang isang malupit na pinuno na nag-utos ng karahasan at paglabag sa karapatang pantao. Habang ginugugol ni Duterte ang kanyang ika-80 kaarawan sa kustodiya ng ICC, nananatiling mainit na pinagdedebatihan ang kanyang pamana. Nagsimula ang daan patungo sa detention center ng ICC noong Marso 11, 2025, nang arestuhin si Duterte pagdating niya sa Ninoy Aquino International Airport. Lumikha ng malaking pagkagulat ang pag-arestong ito sa buong Pilipinas. Ang pag-aresto kay Duterte ay isang malakas na paalala na walang sinuman ang nakahihigit sa batas. Naglabas ang ICC ng warrant of arrest para kay Duterte kaugnay ng mga krimen laban sa sangkatauhan. Nagugat ang mga kasong ito sa libu-libong pagkamatay na iuwini sa kanyang kampanya laban sa droga. Ang desisyon ng ICC ay sumasalamin sa lumalaking pagtutol ng pandaigdigang komunidad sa mga paglabag sa karapatang pantao. Ang pag-aresto kay Duterte ay isang tagumpay para sa hustisya at pananagutan sa buong mundo. Sa kabila ng pagkakahiwalay sa kulungan, hindi lubos na nag-iisa si Duterte sa kanyang ika-80 kaarawan. Pinayagan ang kanyang matagal ng partner na si Hanilet Avancenia at ang kanilang anak na si Kitty na bisitahin siya sa detention center. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa gitna ng hindi pangkaraniwang sitwasyon. Ang pagbisita ay nagbigay ng pagkakataon para sa ugnayang pampamilya na magpatuloy kahit sa loob ng mga pader ng bilangguan. Bukod sa presensya ng kanyang pamilya, nakatanggap din si Duterte ng ilang simpleng regalo. Isang bag ng damit na ipinadala mula sa kanyang bayan sa Davao ay nagsilbing paalala ng kanyang pinagmulan at ng suporta na kanyang tinatamasa pa rin sa ilang sektor. Kabilang din sa mga regalo ang supply ng kanyang paboritong sugar-free soft drink, isang maliit na indulhensya na pinapayagan sa loob ng mahigpit na regulasyon ng detention center. Ang mga maliliit na ginhawa na ito ay nagbigay ng panandaliang pahinga mula sa malupit na katotohanan ng kanyang sitwasyon. Hindi pinalampas ang ika-80 kaarawan ni Duterte sa Pilipinas. Mas pinaigting ang seguridad bilang paghahanda sa mga posibleng kaguluhan. Nanatili si Duterte na isang kontrobersyal na figura at lalong nagpaalab ng damdamin sa magkabilang panig ng politika ang kanyang pagkakaaresto. Nag-organisa ng mga prayer rally ang mga taga-suporta ni Duterte sa ilang lungsod, hinihiling ang kanyang paglaya at iginiit ang kanyang kawalang kasalanan. Para sa kanila, ang ginawa ng ICC ay paglabag sa soberanya ng Pilipinas at isang insulto sa isang leader na naniniwala silang kumilos para sa ikabubuti ng bansa. Sa kabilang banda, nagsagawa naman ng mga protesta ang mga human rights groups at mga pamilya ng mga biktima ng drug war. Kinokondena si Duterte at hinihingi ang hustisya para sa mga buhay na nawala noong kanyang panunungkulan. Nakikita nila ang kanyang pag-aresto bilang isang matagal ng hinihintay na pananagutan para sa mga kalupitang nagawa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ipinapakita ng magkasalungat na demonstrasyong ito ang malalim na pagkakawatak-watak na nananatili sa lipunang Pilipino.
Section 5, ang multo ng drug war. Sentro ng mga legal na problema ni Duterte, ang kanyang kampanya laban sa droga. Inilunsad ito pagkatapos niyang maupo noong 2016, layunin ng kampanya na puksain ang ilegal na droga. Habang iginiit ni Duterte na kailangan ng mga drastic measures, umani ng malawakang pagkondena ang kanyang mga pamamaraan. Inakusahan ng mga human rights groups na ang drug war ni Duterte ay katumbas ng isang state-sanctioned killing spree. Tinataya nila na nasa pagitan ng 20,000 at 30,000 katao ang napatay. Gayunpaman, pinanindigan ng gobyerno ng Pilipinas na mas mababa ang bilang ng mga namatay, binabanggit ang opisyal na datos na nasa 6,250. Ang malaking pagkakaiba sa iniulat na bilang ng mga namatay ay nagpapakita ng hirap sa pagkuha ng tamang impormasyon. Seksyon 6, ang pag-usad ng hustisya. Habang ginugol ni Duterte ang kanyang ika-80 kaarawan sa kulungan, patuloy ang mga legal na proseso laban sa kanya. Nakatakda ang isang pretrial hearing sa Setyembre 23, 2025, isang mahalagang petsa sa hinaharap ng dating Pangulo. Sa hearing na ito, tutuusin mga hukom ng ICC kung may sapat na ebidensya para ituloy ang isang ganap na paglilitis. Kung matuloy ang kaso sa paglilitis, maaring umabot ng ilang taon bago magkaroon ng hatol. Nahaharap si Duterte sa posibleng habambuhay na pagkakakulong kung mapatunayang nagkasala sa mga kasong crimes against humanity. Ang bigat ng mga kasong ito at ang posibleng kahihinatnan para kay Duterte ay nakakuha ng atensyon ng Pilipinas at ng buong mundo. Nagmamasid at naghihintay ang mundo habang dahan-dahang umuusad ang gulong ng hustisya. Seksyon 7, laban ng isang pamilya. Nanatiling matatag ang pamilya ni Duterte sa kanilang pagsuporta sa dating Pangulo. Kinukwestiyon ang legalidad ng kanyang pag-aresto at ang jurisdiksyon ng ICC sa kanya. Iginiit nila na dapat sana ay nabigyan si Duterte ng pagkakataong hamunin ang mga kaso laban sa kanya sa mga korte ng Pilipinas bago siya isinuko sa ICC. Si Vice Presidente Sara Duterte, anak ni Duterte, ay partikular na matapang sa kanyang pagbatikos sa pag-aresto sa kanyang ama. Inakusahan niya ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi pinrotektahan ang kanyang ama at naging kasabwat sa pagsuko nito sa ICC. Ang mga legal na hamon at pampublikong pahayag ng pamilya Duterte ay lalong nagpaalab sa mainit na usapin sa politika kaugnay ng kaso ng dating Pangulo. Seksyon 8, isang pamanang nasa alanganin. Habang ginugugol ni Rodrigo Duterte ang kanyang ika-80 kaarawan sa kulungan ng ICC, nasa alanganin ang kanyang pamana. Patuloy siyang tinitingala ng kanyang mga taga-suporta bilang isang leader na nagpanumbalik ng kaayusan at sumugpo sa krimen. Itinuturo nila ang kanyang mataas na approval ratings at ang paniniwala na ginawa niyang mas ligtas ang Pilipinas bilang patunay ng kanyang tagumpay. Gayunpaman, iginigiit ng mga kritiko ni Duterte na ang kanyang pamana ay mabahiran ng mga paglabag sa karapatang pantao na nagawa sa ilalim ng kanyang pamuno. Naniniwala sila na ang war on drugs, kasama ang nakababahalang bilang ng mga namatay at ang nilikhang takot, ay mangingibabaw sa anumang nakikitang tagumpay niya. Panahon lamang ang makapagsasabi kung paano husgahan ng kasaysayan si Rodrigo Duterte at ang kanyang magulong panunungkulan. Ang kanyang ika-80 kaarawan ay nagsisilbing isang malungkot na paalala sa kanyang komplikado at kontrobersyal na pamana.